haba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. Sige nga, pag na-stress ba kayo, mahaba buhay nyo? Pag na-stress ba kayo, masosolve yung problema nyo? Hindi naman, di ba? Kaya kahit anong lungkot mo, wala ka namang pera, ang dami mo namang utang, malungkot ka pa, ano ka na ngayon? Oh, di ba? Oh, eto pa. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. Alam niyo po ba mga kaibigan, ako'y walang trabaho? Alam niyo po ba? Wala po akong trabaho, pero maganda po ba yung damit ko? Kita niyo? Kasi gusto ko na magandang damit, kaya hindi ako nagtrabaho. Kasi ang sabi, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, pero binibihisan ng Panginoon ng maganda. Kaya hindi ako nagtrabaho. Gusto ko na magandang damit eh. Alam niyo mga kapatid, kami si Pastor, siya po ay binibigyan ng Central Luzon Conference ng kinsenas at katapusan. Pag kinsenas, pambayad sa tubig, kuryente, lahat-lahat. Sa katapusan, sa loan, no? Ano na po ang buhay namin? Wala akong trabaho, meron akong 2 anak. Paano po kami nabubuhay? Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Every day ng buhay namin, pinagpapala kami ng Diyos. Every day ng buhay namin, ang kinakain namin sobra. Hindi pa nga namin naubos yung pagkain na natatanggap namin. Every day ng buhay namin, hindi namin alam paano kami pinoprovide ng Panginoon ng blessing niya. Every day is a miracle. Ano lang ginagawa namin? Pinapakalat namin ang salita ng Diyos. Hindi kami nanghihingi sa inyo. Nanghihingi ba kami sa inyo? Hindi, di ba? Tingnan nyo, magbibigay pa nga, di ba? Sa inyo. Pero paano pinuprovide ng Panginoon yung pangangailangan namin? Sabi na lang, anak, magtiwala ka. Huwag kang ma-stress. Huwag kang mag-alala sa kakainin mo, sa iinumin mo, sa dadamitin mo, sa lahat ng pangangailangan mo, bahay mo, kotse mo. May kotse din kami. Wala nang sweldo si Pastor, pero paano kami nakakabiyahe? Magugulat na lang po kayo kung paano nangyayari. Pero may ginagamit ang Panginoon ng mga pusong mga tao. Dahil alam ng Panginoon ito, sasabihin ko sa inyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kayang ibigay ng Diyos higit pa sa kayamanan dito sa mundo para sa iyo. Kaya, kahit yung pinakamayaman, hindi niya kayang bumili ng pinakamagandang damit, kayang-kaya ng Diyos ibigay para sa iyo. Kung dinamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Every Saturday, wala kaming work. Ang ginagawa namin, sumasamba sa Diyos. Pero kung pansinin nyo ang mga businessmen, sabi nila, pag Sabado, pag Linggo, maraming tao. Maraming bibili. Maraming pera. Kapag Sabado at Linggo, kaya dapat magtrabaho tayo. Kailangan buksan natin yung mga tindahan natin. Yung kumpanya natin, kailangan buksan natin kasi doon maraming tao. Imagine this. Kahit kailan hindi namin ginawa yun. Nangilin kami ng araw ng Sabado, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Amen. Huwag niyong liitan ang pananampalataya niyo, lakihan niyo. Dahil yung pananampalataya niyong malaki, makakaabot hanggang sa langit. Amen? Amen. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit o mga pangangailangan niyo. Huwag kayong mag-alala. Napatunayan ko na po yan. Hindi ba't ang mga hindi lang nababahala tungkol sa mga bagay na ito?
Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos lahat ng pangangailangan mo kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Ang hindi lang nananampalataya sa Diyos ay yung taong hindi anak ng Diyos. Hentil ang tawag doon. Kung kayo ay hindi anak ng Diyos, huwag kayong manampalataya, ay siya, hindi talaga ipuprovide ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. At ito, ang requirements. Sabihin ko sa inyo ang requirements, ha? Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Number 1, kailangan pahalagahan nyo ang kaharian ng Diyos. Naghanda ang Diyos sa atin ng kaharian sa langit. Kung hindi mo bibigyan halaga, babaliwalain mo ang lahat ng kayamanan na inihahanda sa ng Diyos. Wala lang yun. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kailangan lahat ng gagawin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano pong sikreto? Paano ibinibigay sa amin ni Pastor Yong ang mga pangangailangan namin? Alam niyo po yung kahit simpleng bag? Alam niyo po, nasira yung bag ko. Nasira yung bag ko, sabi ko, naku, anong gagamitin kong bag? Alam niyo po, may binisita kami ni Pastor sa isang hotel sa may Pasig. Binisita namin yung isang pamilya. Nagulat na lang ako, hindi ako humihingi Nagulat na lang ako, sabi niya, gusto mo ba ng bag? Sabi ko, talaga po, bibigyan niyo ako ng bag? Sabi ko, gusto mo. Kasi sira yung bag ko. Alam mo, naiyak ako. Sabi ko, hindi ko pa hinihiling sa Diyos. Binigay na sa akin ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang kailangan ko. Amen? Amen. Isa pa, nung na-hospital si Julie, gusto niya ng peanut butter. Hindi ako makaasikaso bumili ng peanut butter dahil inaasikaso ko sa hospital. Tumalaw yung ninang niya. Alam niyo kung anong dala ng ninang niya? Peanut butter. Amen. Hindi ko sinabi sa ninang niya. Wala akong sinasabi. Pero pinrovide ng Panginoon yung kailangan ni Julie. Amen. Amen? Amen. Ano pa? Wala kaming pangbayad ng kuryente. Wala kaming pangbayad ng tubig. Pero kami, open lagi yung bahay namin. Kapag may mga missionaries, mga kabataan, mga kapatiran na gustong magstay sa bahay namin, open yun. Hindi namin sisingilin. Kahit yung pagkain na meron kami doon, ibibigay namin. Walang singil sa tubig, sa kuryente, libre, basta magstay ka sa bahay namin. Kasi yun ay galing sa Panginoon. Bakit namin aangkinin? Tama? Amen. Wala kaming pambayad, dumating ang bill. Magugulat po kayo, umalis lang kami. Nag-ano lang si Pastor Yong, nag-bless ng isang tindahan. May inabot, pambayad ng kuryente. Hindi kami nagsabi. Amen. Hindi kami humingi. Pero binigay ng Panginoon. That's how amazing God is. Kaya kaya din natin yun. Tiwala sa Panginoon. Sundin natin kung anong sinasabi ng Diyos. Basahin natin yung Biblia para alam natin kung ano yung gagawin natin. Siya nang bahala sa atin. Di ba? Kaya nga, huwag ninyong, ano po? Alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ako po ay graduate ng teacher. Ako po ay English major. Pero hindi po ako magaling sa English. Okay. Nung college po ako po ay nag-aaral, tapos itong isang teacher namin, ang gusto niyang exam, lahat dapat ay essay. English ang sagot. Tapos essay, alam niyo yung essay? Yung maraming sulat na English. O yun. Sabi ko, Lord, ang dami nitong English. Paano ko ito sasagutan? Eto na. Umupo na ako. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord,
give me knowledge and wisdom. May your Holy Spirit be with me. Lord, give me knowledge and wisdom. May your Holy Spirit be with me. Lord, nakatulog po ako. Nakatulog po ako. Ako yung pangalawa sa huling nakatapos. May Koreano po akong kaklase. Dahil ang school po namin international. So mga foreigners nandun din. Sabi ng kaklase ko, "Hey you! Perfect!" Sabi ko, "No! No! Kasi alam ko, nakatulog ako. Paano ko mapo-perfect?" So ito na. Dumating na ang isang linggo, kinakabahan na po ako. Sabi ko, "Lord, bahala na kayo." Nung tinanggap ko po yung paper, na-shock po ako. Alam niyo po kung bakit? Na-perfect ko yung exam. May isa pa po papel, isa pang exam. Hindi ko na maalala, na essay din pala. Lalo akong na-shock. Alam niyo po kung bakit? Perfect yung exam. Alam niyo po nakaganito ako? Sabi ng Koreano kong kaklase, "Hey you! Perfect!" Ganto na lang po ako. Di na ako makasagot eh. Nakatulala po ako hanggang umuwi ako dun sa apartment namin, nakatulala po ako. Sabi ko, "Lord, hindi ako yun eh. Kasi alam ko, natutulog ako. Paano na perfect? Kasi natutulog ako, Lord, alam ko kayo ang sumagot. Kayo ang sumagot ng exam paper ko." Graduate po ako ng magna cum laude. Hindi po bababa ng 92 yung grade ko. Amen. Pero hindi ko alam kung bakit ganun. Pero naniniwala ako na Diyos ang nagbigay ng talino sa akin. Bakit? Kasi anong ginagawa ko nung time na yon? Nagdadasal. Nagpe-pray. At ito pa, ako po ay graduate ng Masters. Masters of Education, major in Administration and Supervision. So, pwede niyo po ako maging principal. Paano naman ako nakagraduate? Wala naman kaming ganito. Nagugulat na lang ako sa tuwing kailangan ko ng ganito. Basta ang prayer ko, Lord, kung gusto mo akong makagraduate, kung gusto mo akong mag-aral, sigurado ako bibigyan mo ako eh. Naniniwala ako, bibigyan mo ako ng pampaaral. Kasi alam ko, buhay ka. Alam niyo, nagugulat na lang ako tuwing enrollment, pinuprovide ng Panginoon yung tuition fee. At ito pa, paano ako nakagraduate? Pinakamahirap po sa pagmamasters is yung papel. Thesis or research paper. Kung alam niyo po yung gano'n, term paper naman sa mga high school, di ba? May mga ganong research paper. Mahirap yung matapos, aabutin ka ng taon-taon bago matapos. Noong gagraduate na po ako, sinama ako sa listahan ng gagraduate. Sabi ko, Lord, hindi pa naman ako makakagraduate kasi wala akong papel. Wala akong ganong research paper. Paano ako makakagraduate? Merong nag-text sa akin na teacher, asa na yung papel mo? Out of nowhere, nagulat ako, yung teacher na yun nag-chat sa akin, asa na yung papel mo? So, tinanong niya yung papel ko, binigay ko yung papel ko. Ang sabi niya, mali ito. Mali pa. Meron ako nagawang 3 chapters, mali pa. Ulitin mo. Ulitin pa. Sabi ko, Lord, itutuloy ko ba to? Pero naniniwala ako, Lord, kung gusto niyo akong makagraduate, kakayanin ko to. Lumuhod ako. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Hanggang to make the long story short, nakagraduate po ako. Natapos ko yung papel for just 5 days. Hindi kaya ng... ako isipin ko yung sarili ko, hindi ko kaya talaga yun. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na gusto niya akong makagraduate, nagawa ko. Ngayon, hindi ko na alam paano ko ginawa yun. Kasi alam ko, ang Holy Spirit o ang Panginoon ang tumulong sa akin para magawa. At ito pa, gagraduate na ako. Nag-chat sa amin yung dean, sabi ng dean, hindi ka ata enrolled. Hindi enrolled. Eh, paano mag-graduate? Hindi ka pala enrolled. Gagraduate na nga. Ito na yung linggo, nag-graduate ka na, lalakad ka na, hindi ka pala enrolled. Paano ka ngayon gagraduate? Hala, diretso ako. Punta agad ako sa school, nag-enroll ako.
Gulat na gulat yung dean namin. Paanong naisama ka sa listahan ng graduation? Hindi ka naman enrolled. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kahit sa tao sa paligid ko, imagine that, hindi nila alam paano ako makakagraduate. Yung mga kaklase ko, hindi nila alam paano ako nakagraduate kasi sabi nila, mukhang hindi na makakagraduate si Ma'am Angeles. Yun pa yung sinabi nila. Pero sino unang nagpasa ng papel? Ako. Kaya sabi nila, talagang kapag sinusunod mo ang Panginoon, kaya niyang gawin ang imposible. Wala po kaming ginawa sa Tondo noon. Kami po ay nasa Tondo dati, bago kami nalipat dito sa Taguig. Ang ginagawa namin ni Pastor, ganito, mangaral. Turuan ng mga kabataan na mangaral. Yun po ginagawa namin, kaya hindi ko natatapos yung dapat kong tapusin sa masteral. Pero sabi ng Panginoon, sige, mag-graduate na kita. Ito na yung panahon, makagraduate ka na. Nakita ko na buhay ang Panginoon. Sana makita nyo din. Amen. Kaya mga kapatid, kapag tinutukso na tayo ni Satanas, kapag sinasabi ni Satanas, magduda ka sa sinasabi niya. Pag sinasabi ni Satanas na huwag kang maniwala dyan, pag sinasabi niya na mag-alala ka, sipain niyo si Satanas. Magalit kayo sa kanya. Mas makapangyarihan ng Panginoon. Kayang-kayang talunin ng Panginoon si Satanas. Ano man ang pagsubok natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang paghihirap natin, subukan natin mag-smile and relax. Makikita nyo ang blessing ng Panginoon at makikita nyo na buhay ang ating Panginoon. Dahil, sabi po niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Mga kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero gusto niya, mahalin din natin siya. Diba? Sabi sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umilibig sa akin. Kaya ipakita natin na mahal natin ng Diyos. Paano yun? Sundin lang po natin siya. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana makita ko po muli kayo. Kapag kayo po ay nagsimba sa Bagong Bayan Church. Bagong Bayan, nandito po ba kayo? Taas na po ang kamay ng mga taga-Bagong Bayan. Tingnan niyo po sila. Sasamahan po nila kayo sa iglesia natin, sa Bagong Bayan. Tanyag po. Ayan. Tingnan niyo po yung mga nakataas po sa likod. Sila po ay taga-Tanyag Church. Yan, sasamahan din po nila tayo sa iglesia natin sa Tanyag. Kung kayo po ay napapagod, magpahinga po tayo every Saturday sa Bagong Bayan or sa Tanyag Church. At magkikita-kita po tayo doon. Dahil si Pastor Yong, ang district pastor dito po sa South Taguig. Thank you so much po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord.